Nanindigan ng National Bureau of Investigation na iisa ang pagkatao ni Mayor Alice Guo at Guo Huaping. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, na ang bawat individual ay may unique o kakaibang fingerprint na hindi maaaring mapeke ito. Mula nang humingi ng tulong ang Senado sa kanila ukol sa malalim na investigasyon kay Guo ay agad nila itong tinugunan. Handa rin aniya silang magbigay pa ng ibang mga kakailanganin sa investigasyon laban sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations. Panoorin ang video na ito. Alam niyo po, yung picture sa mga pangulo ng Pilipinas, yung picture sa mga presidente ng Pilipinas, vice president, yung picture sa mga senador, sa mga politiko. Hindi po nangangahulugan yan, no? Na mayroon po kayong ugnayan, no? Napakalayo naman po. Di po ba? Nagpa-picture lang eh. Ibig niyo sabihin, yung mga nagpa-picture sa akin, kilala ko lahat. Sa mga maisog rally po, kami hindi po kami sikat, hindi po ako kasing sikat ni Pangulong Duterte. At hindi po ako kasing sikat ni Vice President Sara Duterte. May nagpapa-picture po sa akin. Hindi ko po kilala yun. Nagsasabi lang, viewer niyo ako, Badong. Viewer mo ko, Badong, pa-picture naman. Nagpapa-picture. Pag gumawa ba ng krimen yun, ako na protector? Hindi. Yan po. Alam niyo, Senator Ontiveros, diyan nabababo yung yung mga investigasyon niyo sa Senado. Okay na eh, 'di ba? Scientific. Biruin mo NBI pinatunayan na si Alice Guo at yung Guo Huaping na isang Chinese ay isang tao. Bakit kinakailangan mo pang babuyin yung sarili mong investigasyon, no? Ikaw pa bumababoy. Isisingit mo na naman si Duterte. Hindi na naman pipirma yung mga tao diyan. Mag-aaksaya na naman kayo ng panahon, pera ng taong bayan. Pera namin yan eh. May narinig po ba kayo na may isang testigo na nagsabi na kung malapit kay Duterte yan, tumakbo sana sa PDP laban yan. Ginawa na ni Gordon yan, hindi umubra eh. Wala pong nagsasabi. Ikaw naman, Bernardo, pati ba naman ako, binobola mo? Tinanggal nga sa NPC, sasabihin mo PDP. NPC nga. Kaya pwede ba nilang tanggalin sa NPC kung PDP yan? Huwag po tayo magbulahan dito. Hindi nyo po ako madadaan sa biglaan. May picture din kay BBM yan. Oh, protector ba si BBM? Una pa nga lumabas yung picture ni BBM, tsaka yan eh. Lumabas din picture ni Amy Marcos. Protector din si Amy, si BBM, tsaka, kaya pala ang lakas niyan. Protector, ang daming nagpo-protekta pala dyan sa tao na yan. Lahat ng may picture sa kanya. Alam nyo, sinisira nyo yung intention nyo yung nasisira sa inyong sariling investigasyon. No? Yun mismo yung sumisira. Ang ganda na ng takbo. Anong gusto nyong palabasin? Chinese si Alice Guo. Sasampahan ng kaso. Maganda na maganda. Biruin mo, yun pa lang eh. Inassume mo. Meron lumabas kanina. Wala talagang kwentang to eh. Itong mga senador eh. Iba talaga yung intention nila eh. O total, nabuksan na yan. Ito challenge namin sa inyo. Ganyan palang gawain dyan sa mga pogo. Bakit hindi nyo imbestigahan lahat ng pogo ngayon? Hindi nila iimbestigahan. Kasi may mga secret cow eh. Di ba? O, manawagan tayo, imbestigahan nyo na lahat. O yung sinasabi nyo na yung mga pogo ay masama. Di rekomenda mo na tanggalin na yung pogo, ipagbawal na yung pogo sa buong Pilipinas. Di ba? Kasi binobola nyo yung mga sinasamahan nyo eh. Yung konting pagdidiin kay Alice Guo, nung una naiirita kami kasi parang saan pa papunta to? Kawawa naman, fall guy yung Ali. O ngayon napatunayan nyo na talagang nagsisinungaling, na talagang siya ay isang incheck. Okay, very good. Bigla nyo namang isisingit. May protector ito. Teka lang pala. Kailan ba naging mayor yan?
Kailan naging mayor yan? 2022 hanggang ngayon, 2024? Ang protector niya, hindi na presidente? Hindi naman. Buti sana kung sa Davao naganap eh. Sa tingin nyo, yung kapanyarihan ni Tatay Digong, ha? Napaka-powerful ni Tatay Digong ngayon 2024. Ngayon yung 2024, iniimbestigahan yan eh. Yung illegal na pogo na pinag-uusapan natin na nariyan sa Bambantarlac, ngayong 2024. Napakalakas naman ng kapangyarihan. Kontra-kontra kayo. Sinasabi nyo, wala na kapangyarihan si Tatay Digong. Nagbaliktaran na lahat ng mga congressman. Nagbaliktaran. Wala bang congressman dyan sa Tarlac? Nakakampi si Romualdez? Para sabihin na pinoprotektahan ni Digong to. Ang alam ko, maisog rally nga. Hirap na mo yung sinasabi mo. Si Duterte, si Tatay Digong. Rally nga, hirap na hirap eh. Gipitan eh. Ng mga mayor. Mayor lang, ha? Mayor lang. Mayor lang, tina-thumbs down ang mga rally. Rally ni Duterte. Tapos palalabasin mo na napaka-powerful pa rin ni Pangulong Duterte. Na siya pa rin ang protector. Protector, hindi niya nga maipaglaban na maituloy yung rally sa Bulacan eh. Ano ba naman mga utak meron tayo, mga kapatid? No? Yan yung problema nyo eh. Eto, napakalabo po talaga. Ako, hirap na, grabe po tong gobyerno na to. Inaalaw natin yan, yung sinasabi niyan. Na lahat ng to, diniinan nyo si Alice Go, tapos protector si Pangulong Duterte. Protector si Pangulong Duterte. Ngayon, hirap na hirap nga kami sa maisog. Alam niyo po ba tuwing maisog? Matutuloy kaya to? Hindi. Yung po pinoproblema ng mga viewer natin, tsaka kami ring mga vlogger. Alanganin na kami. Rally nga, hindi nga maproteksyonan ni Pangulong Duterte yung rally. Pogo pa. Naknam po pa. Call nga kami. Ha? Hinahamon namin yung mga nagsasabi na yung Pogo ay wala nang ginawa yan sa Pilipinas kundi mga kriminalidad. Ipatanggal ninyo yung Pogo. Hindi po kami tututol, promise. Kala nyo kami pro-Pogo kami? Sige, patanggal. Dami palang krimen yan. Ipatanggal nyo na yung Pogo. Doon tayo, alam nyo kung saan tayo nagsimula na yung nagka-problema sa Pogo? Buhat nung tinawag ni Ontiveros siya na Pogo. Kasi nung Pogo lang yan, wala tayong problema eh. Nung tinawag na ni Ontiveros na Pogo, doon na tayo nagkaroon ng problema. Pogo. Grabe, no? Protector. Hinala niya raw. Bakit pa kayo nag-iimbestigasyon? O, dyan talaga nagsimula yan nung tinawag mong Pogo. Alam namin nyo, Pogo eh. Pero nung Pogo na, problema na tayo. Pucha, hindi na namin maintindihan kung ano yung gusto mo sabihin. Malaki ang problema natin sa Pogo. Antindi. Alam nyo, hindi ko talaga, alam ko na dun papunta eh. Pero tinitignan ko, paano nila iugnay? Meron bang tatay yung testigo na nakita niya si Mayor Go na nagbigay ng salapi kay Tatay Digo? O meron transaksyon, meron naganap, parang ganun man lang, yung parang namimiss ko tuloy yung mga dating mga Senate hearing, di ba? Nag-golf po kami doon sa Hong Kong. Kasama ko si Abalos, yung tatay, Ben-Hur. Kasama ay hindi Ben-Hur, yung tatay na kasama namin yung Chinese, kasama ka ron? Opo, kasama po ako ron. O yun. Para maiugnay mo. Eto wala eh. Ano po ang nag-uugnay kay Duterte sa Pogo? Hinala ni Ontiveros. May hinala siya. Naghinala. Anak ng tinapay. Huwag na kayo mag-imbestiga. Tanungin nyo na lang si Ontiveros kung ano susunod niyang hinala. Tapos,
O, CTE deal. Ayun, may mga testigo, may mga ano po yun eh, may mga nag-uugnay-ugnay talaga eh. May mga pangyayari na inuugnay yung mga, di ba dati, si First Gentleman, si Abalos, ugnay-ugnay yan, no? Tapos kinukwento, naroon yung nagkukwento. Ito talagang pogo! Hinala niya, may protector. Ang protector, si Duterte. Makakatipid pa tayo, no? Pahulaan nyo na lang. Ang hinala ko dyan, gumawa ka na ng report, batay sa hinala mo. Wala rin pong silbi. Kung dun lang papunta, tapos hinala lang ang basayan natin. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jordan Absid, dapat marami ang Duterte sa Senado para matigil na ang pinagagawa nitong si Hontiveros. Pahayag naman ni Guillermo Palermo, dapat alisin na ang pogo sa Pinas dahil sa tingin ko wala naman itong pakinabang sa taong bayan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ormery Faustino. Ibang klase talaga itong si Rizzo Hontiveros, ang laki ng galit kay PRRD. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.